Nabitag nga kaya ang tatlo? Kaso sino ba ang ginawan nila ng patibong? Ang dalawang tore ng gabunan na si Nurem at Naim. Tapos idagdag mo pa si Kalik na may tangan na mutya ni Mang Dante. Tapos mga purong gabunan pa sila. Hindi kaya yung mga nakaabang ay sila yung nadali sa patibong nila? Mga kabagis, umpisan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon. Mag-subscribe po kayo sa channel. Mag-follow na rin po sa ating page. Sapakin ang like button. Tapos mag-share po kayo ng mga video natin sa mga horror group. Magparami po tayo. Sabi nga nila, humayo kayo at magparami. Ayos ba yun mga kabagis? Umalulong si Nurem habang nasaan yung tao ito. Pagpapahiwatig na walang pwedeng gumalaw sa kanila dahil nga sila ang superior sa lugar. Tapos tumabi agad yung kapatid niyang si Naim. Sabay kalmot sa likod nito na parang nakikipagbiruan sa kapatid niya. Alam nyo yung aso na naglalambingan? Ganun sila. Parang kumbaga basic lang sa kanila yon. Tapos nagwika itong si Naim na, "Ano? Kuya, takot ka no?" "Nagbabala lang ako. Baka kasi hindi mo kaya eh." Sabi naman ni Nurem. Nagbibiroan itong magkapatid habang alam nila na may tumambang na sa kanila na ibang lahi. Si Kalik naman, napangiti lang habang nakikitang nagbibiroan yung magkapatid. Tapos nagwika si Kalik, "Naim, baka mabitiwan mo na naman yung espada ha?" Oo nga no Kalik. Ito na." Pagkasambit nun ni Kalik, itinali ni Naim yung kaluban ng espada sa katawan niya ng pahalang. "Tara na, naghihintay na si Miela at yung pamangkin nyo doon." Wika ni Kalik na parang wala namang pag-aalala sa mga nakaabang sa paligid. Nagsabay-sabay ang tatlo na lumakad papaalis na sa kubo na parang hindi man nila iniisip na may mga aswang na nakapalibot sa kanila. Nang makalayo sila ng konti sa kubo, alam na nila kasi malapit na rin sila sa matataas na talahib kung saan ay may nag-aabang sa kanila. Nagwika itong si Nurem, "Kung gusto nyong umatake, sige, ibibigay namin sa inyo ang nararapat na kumbate. Gusto nyo kaming subukan ng mga gabunan? Ayos lang. Basta ilagay nyo sa mga maliit ninyong kokote na hindi kami nag-uumpisa ng gulo. Kayo yon." Parinig na salita ni Nurem sa paligid. Lumalakad pa rin ang tatlo na taas noo sa mga nakapalibot sa kanila. Walang gumagalaw sa mga yon kasi parang nag-aalangan sila. Naging usap-usapan na kasi ang lahi ng mga to dahil sa mga sunod-sunod na laban na kanilang pinagdaanan. Kumbaga, sa mga nangyari, nagkaroon ng impresyon ang iba pang lahi ng aswang na mahirap silang banggain. Nakabuo sila ng katanyagan na hindi nila namamalayan. Pero ganun pa man, may nangahas pa rin na subukan sila. Sa mga talahiban ay parang walang umaatake sa kanila dahil maluwang ang lugar ng bukid. Siguradong hindi sila tatama sa tatlo kung sa maluwag nila lalabanan yung tatlo. Pabor yun sa mga gabunan dahil sa laki nila. Kaya siguro hindi umaatake ang mga to. Pero nang marating nila ang gubat habang naglalakad itong tatlo, ramdam nila
sumusunod pa rin ang mga yon. Parang kumukuha lang sila ng tamang tiyempo para atakihin sina Kalik, Nurem at Naim. Mukhang hindi titigil ang mga to Hayaan mo na, Kalik. Kung hanggang ganyan lang sila, baka nakauwi na tayo bago sila umatake. Pag-uusap ng dalawa habang naglalakad na hindi nagtitinginan at yung atensyon nila ay nasa kapaligiran na kanilang dinadaanan. Nang napatigil ang tatlo sa paglalakad, nang sa dadaanan nila papauwi, na may nakaharang na isang nakatumbang puno. Tapos sa tuktok ng nakatumbang puno na yon ay may 4 na kalalakihan din. Saglit lang na pagtigil yon, yung ginawa ng tatlo. Lumakad sila ng diretso pa rin, kahit nasipat na nila itong 4 na kalalakihan. At nung malapit na sila, nang makita nila ang mga itsura ng mga yon, mga parang ordinaryo lang naman na mga tao ang mga yon. Kaso sa amoy nila, ay mga aswang pa rin sila. Nagmamantika ang kanilang katawan sa langis na naipahid dito. Walang pang itaas na damit ang mga to. Nang nagsalita si Nurem, "Mga bagong yanggaw lang kayo alam ko na, mga yanggaw kayo ng mga kalibunan." Salita ni Naim sa mga to. "Halata sa mga amoy nyo, mga parang napanis kayo na laman loob ng manok." Dagdag niya pa. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang pangyayanggaw ng mga kalibunan ay iba. May mga inaalagaan ito na mga itim na manok na tanging sa gubat mo rin makikita. Pinapalaki nila yon na may kasamang dasal mula sa karunungang lihim ng kaliwa. At may iba't iba pang uri ng butil ng mga kakaibang halaman ang pinapakain ng mga to, upang sa paglaki ng mga manok na itim ay siya ng kanilang pangyayanggaw sa kung sinong tao ang matipuhan nila. Ipinapakain nila yung manok na yon na siyang magsisilbing panghawa nila bilang aswang, o sa madalas nga na tawag ay yanggaw. Tuloy ang kwento. "Padaanin nyo na kami, mga kaibigan." Salita ni Kalik. Nang tumayo itong lalaki na nakaupo sa ibabaw ng natumbang puno, "Hindi kayo makakataan dito hanggat hindi nyo inaabot ang espada. Madali kaming kausap. Basta iabot nyo ang espada." Ang espada na naman. Ang kulit nyo Sa amin na ngayon to. Kaya wala kayong pakialam. Nang masabi yon ni Kalik, agad na nagtipon-tipon ang mga sumusunod sa kanila mula pa kanina sa paligid ng kubo ng matanda. Nang makita ng tatlo ang mga yon, pare-parehas sila. Mga bagong yanggaw na kalibunan, ayon kay Nurem. Talagang tinambangan yung tatlo. "Makikiusap ulit ako sa inyo, mga kaibigan. Padaanin nyo na kami para wala na tayong problema." Salita ni Kalik. "Ang espada, Ginoo. Ibigay mo." "Napupundi na ako sa mga to Kanina pa sila." Salita naman ni Naim. Nagtinginan ang tatlo. Naim, Kalik, Nurem. Wala nang sabi-sabi pa. Tinanggal agad ni Naim ang nakataling espada sa kanyang katawan. Sabay hinawakan niya na lang ito. Sabay-sabay na nagsagabunan itong tatlo. Tapos umatake na rin itong mga bagong yanggaw sa kanila. Sa unang kagat ni Nurem, agad na hinawakan nito yung isa. Sabay biniyak nito yung katawan nun.
sa paghatak ng magkabilaan nitong balikat mula sa pinagkagatan niya sa liig. Si Kalik naman ay hinarap agad yung apat na nasa ibabaw ng puno. Agad niyang nahawakan yung isa sa paa. Sakto kasi sa taas nung natumbang puno na kinalalagyan nito. Pagkahawak niya nun, hinampas niya yung buong katawan ng aswang sa lupa. Durog agad yung mga buto nito. Nang nalupaypay na yung katawan nun dahil patay na, mabilis na hinatak ulit ni Kalik yung paa nun. Tapos hinampas na naman niya sa mga nakatayo pang dalawa sa taas nung natumbang puno. Alam mo yung parang humampas ka ng 2x2 sa lata? Ganon yung ginawa ni Kalik. Yun nga lang, katawan nung aswang yung pinanghampas niya. Nakailag yung isa at tumakbo. Si Naim naman, dinadakma nito ang mga ulo ng mga lumalapit sa kanya, sa kanyang kanang kamay. Yun nga lang yung ginagamit niya dahil nakahawak lang sa espada yung kaliwa niya. Pagkahawak naman niya sa ulo ng mga yon, agad niyang idinudukdok sa lupa yung mga mukha nito. Pagkatapos ay inaapakan o kaya naman kung may malapit na malaking puno sa nahuli niya, ipinapalo ni Naim yung buong muka ng mga to sa puno nang di lumaon. Nang makita ng mga bagong yanggaw na wala talaga silang panama, nagsipulasan na ng takbo ang iba dito. Pero yung mayabang na nagsalita kanina na kumukuha ng espada, hindi yun pinakawalan ni Nurem. At nung mahabol niya ito, hinawakan nito ang kanyang liig at isinandal sa isang puno. Ano yung sinabi mo kanina, ha? Sabay nagtanong nga si Nurem na nanggigigil. Pinakiusapan ka ni Kalik, hindi ba? May hawak noon na sanga si Nurem na binali niya sa nakatumbang puno. Hawak niya ito sa kanyang kaliwang kamay. Ito yung dapat sa'yo Ibinaon ni Nurem yung sanga sa dibdib nung lalaki. Nang magawa yun ni Nurem, "Kuya, tara na." Wika ni Naim na nasaan yung tao na. Kasama ni Kalik. Si Kalik naman ay ginamit na lang yung mga pera-perasong damit nito. Di hamak na mas malaki kasi si Kalik sa dalawa. Sa tuwing magsasagabunan ito, ay napupunit yung mga parte ng kasuotan niya. Lumakad na ang tatlo na panatag na sa daan. Habang naglalakad itong tatlo papauwi na, ay napag-usapan pa nila ang tungkol kay Abaddon na ayon sa matanda ay nagpapakuha ng espada. Sa tingin nyo, aatake kaya si Abaddon sa atin ng ganun-ganun lang? Tanong ni Kalik sa dalawa. Sa tingin ko, Kalik, may takot pa yon. Kasi tingin ko, sa mga bagong yanggaw na yon, siya ang nagpadala nun. Pero tignan mo, hindi siya nagpakita. Parang tinatantya pa niya kung hanggang saan ang kapasidad natin. Ay, Nurem, kailan kaya tayo tatahimik? Magandang tanong yan, Kalik. Itong espada. Baka ito yung sagot dyan. Mananahimik na siguro ang ibang lahi kapag alam nila na hawak mo na ang hukbo ng aswang. Maraming oras ang gugugulin dyan, Naim. Pupunta pa tayo ng Panay, hindi man natin alam kung saan yun Sa pag-uusap ng tatlo, ay malapit na sila sa balwarte ni Tandang Arturo na di nila namamalayan. Nang nagtaka si Nurem, bakit nakikita niya yung buong lugar ng balwarte? Hindi ba nga may sabulag yon? At yung mismong lagusan sana sa sabulag
tanaw nila na sira yung mga nakatulos na kahoy doon. Masama ang kutob ko, Norem. Wika kaagad ni Kalik nang makita din niya yon. Kumaripas ng takbo itong tatlo patungo sa kubo ni Tandang Arturo. At nang maabot nila yon, may mga bangkilan na duguan sa paligid at naghihinalo yung iba sa mga sugat na natamo nila. May nakahandusay sa gilid ng hagdan ng kubo. Linapitan nila ito ng patakbo. Walang malay si Tandang Arturo at duguan ang kanyang katawan. Agad na umakyat si Kalik sa kubo para tignan ang kanyang mag-ina. At paglabas ng kubo ni Kalik, si Kiaan at si Miela wala dito. Tunog na mahina ni Tandang Arturo. Lumapit si Kalik kay Tandang Arturo nung marinig ang mahinang hangos ni Tandang Arturo. Si Miela, Tatang. Ang anak ko. Si Kiaan. Nasaan sila? Tumakbo. Tumakbo. Tumakbo, Kalik. Nang hihinang boses ni Tandang Arturo. Sabay turo ng mga daliri ni Tandang Arturo na hinang-hina pa rin sa isang direksyon. Naim, may iwan ka dito. Norem, samahan mo ko. Wala nang maraming usapan. Nagpaiwan si Naim para kay Tandang Arturo. Tumakbo si Kalik at Norem sa direksyon na itinuro nung matanda. Tumakbo yung dalawa. Tapos titigil-tigil sila at inaamoy-amoy nila saglit yung daan. Parang sinusundan nila yung amoy ni Miela. Ang masaklap doon, may mga naaamoy din sila na mga kalibunan sa daan. Doon ay agad na nagkaroon ng konklusyon itong dalawa na baka nga hinahabol si Miela ng mga nilalang na nanakit kay Tandang Arturo. Siyempre hindi makalaban si Miela dahil hindi niya rin pwedeng bitawan si Kiaan. Tumakbo ng tumakbo si Kalik at Norem. Alam nilang dinaanan ng amoy ni Miela ang tinatakbuhan nila. Nang napagtanto ni Kalik yung direksyon na tinatahak nila, patungo yun sa bahay nila. Agad na nag-isip si Kalik. Inisip niya kung ano yung iniisip kaya ng kanyang asawa. Sa bahay nila yon, kasi pwedeng iwan na ni Miela si Kiaan sa loob ng kubo dahil may mga naiwan pang gamit si Mang Dante doon na pwedeng ilagay kay Kiaan upang sa ganun ay hindi siya magalaw ng ibang lahi. At nang sa ganun pa rin ay magkaroon ng pagkakataon na lumaban na rin si Miela. Pero yon ay kung hindi maabutan si Miela sa daan ng mga kalibunan. Intense na naman to. Napakainit ng kwento. Ang angas talaga. Nakakagigil. Alright. Kalik naman, bilisan mo. Ano ba? I-share nyo po ang mga content natin mga kabagis. Kahit yun lang masaya na ako. Pampagana kumbaga. At dahil doon, mag-shoutout na tayo. Shoutout po kay Kat Ilustremo. Shoutout din po kay Red Villanueva Rivera. Kabagis, shoutout sa'yo. Shoutout din po kay Joyce Marinas. Shoutout po kay JR Repedro. Shoutout po kay Rosebel Repedro. Shoutout po sa Jansinal family ng Palawan. Ayun, solid daw sila eh. Solid din ako sa inyo. Salamat po sa pakikinig. Ayun, alam nyo na, salamat sa tunay na suporta.